Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge G, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagain back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo sa zoning event. Kasi so far, wala na akong ma-review sa ibang especially Motus, no? Inaantay ko yung finals ng pinasasigo ng Bara. Hindi pa rin uploaded sa channel ng Motus. So ngayon balik tayo sa zoning. Sa FRBL naman wala pa akong masyadong natitipo ang reviewin doon. Sa rap lines meron, pero dito muna tayo, flip top muna tayo. Balik muna tayo dito sa flip top. So ayun, sa pulo, gaya ng sabi ko sa inyo, baka ngayong 2026 umpisahan natin mag-review ng titulo. So kung updated kayo sa titulo 2019, kumpleto ba 'yon yung kay C-Rhyme? Anong year yung kumpleto dun? Kasi sa pagkakalam ko yung 2019 hindi kumpleto 'Di ba? Tapos yung kay Lux Hearties alam ko kumpleto 'yun, kay Friends kumpleto, kay Pamoso kumpleto, tsaka kay Baltz. So, ayun. Inform nyo ako guys. Pag-usapan natin sa comment section kasi I'm planning to review those tournaments sa pulo. So, ngayong 2026 umpisahan natin 'yan. Okay? So, ayun. Ano nyo ako? Enlighten me. Pag-usapan natin kung ano yung mga kumpletong tournament doon. Okay? So, ngayon, balik tayo sa zoning. At ito yung battle nila Dodong Saipa at Nego G. Style clash, men. Isang komedyante at isang si Nego G kasi kaya niya Kaya niya lahat Kaya niya maging komedyante, kaya niya maging technical, more on wordplay, di ba? Well, well-rounded to si Nego Si Saipa naman, kaya din naman niya maging well-rounded, pero ang pinaka estilo talaga ni Saipa is entertainment or comedy. So, style clash to. Tignan natin kung paano magsasalpukan yung dalawang estilo sa katauhan nila. So, yun. Hindi na natin patatagalin. Game. natin to. Unang banat, zoning 20. Game. Nego G. Wala nang intro, putang ina mo, yung chili garlic niya, 150 pesos, yung 50 ml na bote, talagang grabe sa hassle. Sa ganung bagay pa lang, napagtanto ko nang hindi mo ko kayang sukatin sa battle. Kasi mas marami pang bawang sa loob ng isang Hindi mo kayang sukatin sa battle. Doon pa lang may laro na agad. Yung 50 ml na bote, talagang grabe sa hassle. Sa ganung bagay pa lang, napagtanto ko nang hindi mo ko kayang sukatin sa battle. Kasi mas marami pang bawang sa loob ng isang pirasong longganisa ko. Nung pina-order mo ko, gusto ko maghimagsik. Mga scammer Bagsik ng to. chili garlic, tangin na dapat ang kabatil mo si Bagsik. Sabi na Kasi mas lamang pa yung matamis na lasa kaysa sa sipa ng anghang. At ayun yung kinagalit ko. At kung sasabihin mong marami kang nilagay na siling pula doon, malabo yung sinasabi mo. Pero bilang isang galit... Siling pula, malabo yung... So, may laro agad doon, no? Nasa gitna lang. Hindi rin masyadong in-emphasize ni Nego G yun sa delivery niya. So, bala na yung mga... Yung crowd o yung nanonood, nakikinig kung makikita nila yon, masisilip nila yon. Pero andun yun, no? Yung siling pula, malabo yung... Okay. kulungan. Kasi mas lamang pa yung matamis na lasa kaysa sa sipa ng anghang. At ayun yung kinagalit ko. At kung sasabihin mong marami kang nilagay na siling pula doon,
Malabo yung sinasabi mo. Pero bilang isang galing kulungan, alam kong concern ka lang sa mga customer kaya di mo ganong inaangangan, tol, na siyang di ganong patas. Porkit alam mo yung pakiramdam ng palaging masakit yung puwet sa loob, pati kami iniiwas mo sa Almoranas, gago ka ba? Yung battle rap career niyang pinaghirapan ng ilang taon, sa loob ng kulungan na sayang. Sisukdulan na lamang kung utusang magsalang ng puno ng paggalang, kaya ang kanyang life, hindi bless, na sadyang lungkot lang ang tangan. Sa loob kasi ginawa siyang Mike Enriquez, tumbungan ng bayan. Excuse me po, pero isisiwalat ko dito yung kalibugan mo at iiwanan kita sa lapag hanggang matuto ka, say pa. Sige, maglulupasay pa habang naglulupasay pa. Yung pawis mo naglulupa, say pa. Tapos proud ka pang tinatawag kang yakis man. Yung kamanya ka nito talagang grabe din. Matandang malibog, tangina mo, sino ka? Granny Sins? Nakulong siya sa Gago. nakulong siya sa kasong shoplifting ng 90 rims na Mighty Green. Matandang maitim na kapag nagdilim ang paningin ng gagahasa ng manikin. Yung asawa niyang si Jacqueline ng kanyang Happy Pill, tambalang mala Joker at Harley Quinn, team song nila, mga kanta ni Gary B, Jairi Lim at Angels Brought Me Here. It's been a long and winding journey. At malayo-layo na rin yung tinawid ng aking Anli scheme, pero ang pinaka-funny thing, wala silang alam mag-asawa sa sports pero nakabuo sila ng rugby team. Ano kala mo, kinalupit mo yan? Antindi naman ang inyong bisyo trip nyo man. Pero okay lang naman daw mag-rugby silang mag-asawa kasi parehas naman daw silang stick to one, hindi maghihiwalay. Mas madikit ang pagiging soulmate pag nagsusolvent tong dalawang hindot. Pero mas nagiging sexy daw yung asawa niya pag nagsusolo session kasi walang kasing hot. Tangina mo, dodong say pa! Sexy daw yung asawa niya pag nagsusolo session kasi walang kasing hot. Tangina mo, dodong say pa! DDS! Don't do solvent! Don't do solvent. Disiplinahin dapat sarili. Pati sa chili garlic, dapat ina-apply mo yung initials mo, pare. Dagdag sili. Pero dahil DDS ang kalaban, ako'y nagpakamalinis magtrabaho na ang bawat round na buod. Sabi ni boss, merong time limit kontra DDS, kaya dapat daw sumunod. Dedong say pa. Unang banat, pahinga natin. Okay. Usual Nego G, no? Yung typical na Nego G ang nakita natin dito, na andun yung mga wordplay na masasabi nating kay Nego G lang talaga effective yung mga ganong wordplay. So, ang ibig kong sabihin, alam ko nasabi ko na to before di ba? Ibig kong sabihin, if hindi si Nego G ang nag-spit nun, matamlay yun. Matamlay yun, ineffective yun, di ba? Walang dating yun. Tanging si Nego G lang yung may kaya mag-deliver ng mga wordplay niya. 'Di ba? Ganun din ka relevant yung niya yung delivery niya 'di ba? Pero ito nabanggit ko na rin talaga to before. Si Nego G siya, doon na siya nagfo-focus sa wordplay. Laban niya kay Jabo sa Motus. 'Di ba? More on wordplay din yung parang all 3 rounds nag-wordplay siya doon. Muntik na kuntik na niya makuha yung kampyonato na yon, pero nag-choke siya 'di ba? Tapos to be honest, ako naghahanap ako ng bago kay Nego 'di ba? Kasi feeling ko hindi lang naman ako. Feeling ko pati yung crowd, pati yung mga nanonood na napapansin na more on wordplay talaga si Nego G. Pero hindi natin sinasabi na ineffective na. Kumbaga, nanawa lang siguro yung mga tao sa ganung estilo ni Nego. So, ako
looking forward ako na maging creative si Negoji sa mga susunod. May evolution, 'di ba? May konting revision sa kung paano siya magsulat, 'di ba? Kasi parang parang nananawa na nga yung tao dun sa mga wordplays niya, 'di ba? So ayun lang. Napansin ko yung laban niya kay C-Rhyme. Nandun ako nung napanood ko yun ng live yung laban niya kay C-Rhyme. Yung mga wordplay niya hindi na kinakagat ng tao. Tapos nung nag-wordplay si C-Rhyme about dun sa Orange Kahel, ayun, 'di ba? Rebat 'yun nakagat yun ng tao kasi minsan lang, 'di ba? Minsan lang natin marinig si C-Rhyme magganon So, ngayon kabaliktaran. Si Negoji lagi na natin naririnig na mga wordplay kaya siguro yung in-expect ng tao, yun na yun, 'di ba? So, we're expecting na may bago kay Negoji sa mga susunod. Malay natin, 'di ba? Biglang makita natin yung Negoji 2.0 sa mga susunod na battle. Yun lang. So, yun. Sakay pa. Pakinggan natin. DS, di mo napansin? Kaya sa DS, I will do something. Oy, ang hot labuyong tang-ina mo. Kaya konti ng tao ngayon dahil yun sa'yo. Tang-inan to, yung pangapaninda ko, tinitira talaga ng mga bitches. O antayin nyo pag nagtinda ako dito, from drugs to riches. Gang? Drugs to riches. Huli na kasunod na ito, huli na. Alam ko napakarami nang nangyayaring dilubyo sa bansang to. Anong bago? Lindol sa Cebu, sunog sa Davao, lindol sa Davao. Tapos kalaban mo pa ako? Kasi ikaw yung tipo ng kalaban di nakakapanginig. Hindi ako nandito para sa'yo kundi gulatin yung mga tao na walang bilib. Soningen! Bakit ang itim mo? Iba ka din, bro. Di na kutis Pinoy yan. Tawag dyan, mekaniko. Kaya pala magaling ka mag-setup, ha? Boss, di ba sabi ko naman, baka pwede yung manda para may patunay. Tang na, binigay mo sa akin, boss, kakulay. Susan mo ako i-wordplay. Yung banatan mong pangbay, sabi ko na binangonan man upasay itong say pa uuwing lupasay. Uuwing lupasay. Nag-wordplay ka ng ganon, tingin mo relevant na, ulul kahit sino kaya yung gawin, basta 7 months ka. Ikaw lang bukod tanging gumagawa ng ganyan. Ayos din, boss. Binigyan mo pa kami ng intindihin. Binigyan mo pa kami ng obligasyon intindihin yung binitawan mong oyster sauce. Ice sauce. Yung congressman, ginawa niyang congressman. Dapat pa ba natin yun intindihin? Congressman, buhaya ka rin. Sabi niya kay Siray mo ka mai-starstruck. Pag pinasok ko tong star sa box, yun ang Starbucks. Tingin, anong pakiramdam mo, tol? Galing na yan? Tol, di na wordplay yan, baliw na yan. Kaya di porki nagmumulti, bully na to. Kapag ganito itsura ng kalaban ko, tingin ko, maputi ako. Matanda na ba? Kaya nakaka-diskriminasyon. Tandaan mo, hindi na ako sa kalendaryo lalagpas pati sa limitasyon. Pumuti na ba buhok at tumaba ng todo? Baka nakakalimutan mo, ganun din imahin ni Sakamoto. Di lang ikaw gumagawa ng mga multi na sa tono. Kaya yung manalo ka malabo at saka no. Sakamoto, anime yun. Baka hindi kayo aware dun, no? Sakamoto Days. So, yun. Kalendaryo lalagpas pati sa limitasyon. Pumuti na ba buhok at tumaba ng todo? Baka nakakalimutan mo, ganun din imahin ni Sakamoto. Di lang ikaw gumagawa ng mga multi na sa tono. Kaya yung manalo ka malabo at saka no. Matanda na ba kayo wala ng gas, brother? Ikaw ba mag-ati sa akin na grab driver? Malakas ka pala, tiiwan akong flatliner. Malakas ka nga pala, nakalimutan ko. Alzheimer. Ayos. Kaya sa pagiging underdog, walang kabato. Malakas ka nga daw, ilagi sa akin binabato. Matatalon daw ako, hindi to takot na ko. Gago. Mas natakot pa ako sa pwedeng magawa ko sa'yo. Saksakin kita Gago. Sakin na, talsik mo, lumalaway, gago. Okay. Round 1. Bigyan natin muna ng Bigyan muna natin ng
effective si Saipa sa estilo niya. Which is, yun nga, entertainment jokes, diba? Comedy. Tumatama yun. Nasasakyan niya yung mga tao. Pero sa tingin ko, hindi pa rin enough yun para makuha ni Saipa yung round 1 para sa akin. 'Di ba? Malinis yung performance ni Nego. Kay Saipa may mga konting hindi naman na staggered lang. Hindi siya totally slip ups or stutters or somewhat na uutal-utal lang, nabubulol lang, 'di ba? Ano pa? Effective si Saipa in terms of comedy. Multi, 'di ba? I mean, yes. Yung multi niya dun sa gitna ng round. 'Di ba? Marami ka ring makikita dito sa round 1 ni Saipa. Pero sa tingin ko hindi siya enough para makuha niya yung round 1 na to. Kasi sabihin na nating more on wordplays talaga si Nego G sa round 1, which is totoo naman. 'Di ba? Pero hindi mo rin mapagkakailan na maganda yung pagkaka-set up, maganda yung pagkaka-deliver. So, sa tingin ko, pa rin yun big wall pa rin yun na kailangang basagin ni Saipa, kailangang talunan ni Saipa para makuha niya tong round na to. But, for me, sa tingin ko, hindi na nagawang lagpasan ni Saipa yung ganong performance ni Nego G. So, ayun. Actually, nahihirapan ako sa round 1 kasi pwede ko siyang ibigay kay Nego, pwede ko siyang ibigay ng tabla. Ayokong gawing basis yung mga jokes ni Saipa dito sa round 1 kasi hindi naman style clash kasi ito 'di ba? Kaya ayoko mag-judge ayoko mag-review, ayoko mag-judge ng style clash kasi titignan mo siya both sides 'di ba? So, ayun, tulad nito, effective si Saipa sa estilo niya. Si Nego G, effective din siya sa estilo niya. So, magkaiba. Hindi natin pwedeng ibigay kay Nego G dahil effective yung estilo niya over Saipa. Hindi rin natin pwedeng bigyan hindi rin natin pwedeng ibigay kay Saipa yung round 1 kasi effective siya sa estilo niya over Nego G, 'di ba? Kita naman natin So, sa round 1, mahirap timbangin kasi parehas pa silang nagpapainit, I think. Bigyan natin ng tabla muna. Effective si Nego sa mga wordplays, effective si Saipa sa mga comedy, sa entertainment. So, ayun, ayokong magbigay ng ayokong i-disclose yung round 1 sa ganong decision lang. So, ayun, tabla ko muna to sa score na 8 points. So, ayun, tingnan natin sa round 2 kung makikita natin yung difference, kung makikita natin yung gap ng dalawa. Pero sa unang ikot, hindi ko pa makita yun So, tabla muna yan. Round 2. Talsik mo, lumalaway, gago. Yo, sa mga nakakakilala kay Dodong, sino na dito nakakita sa motor niyang 10 years nang walang ingat? Kulay black, may gawi yung manibela, puro kanan lang yung andar, pinangsiservice pa rin sa flip top. Mitsubishi yung tatak, pero puro diagonal lang yung takbo. Mitsubishi up. Matanda. Mitsubishi motor. Mitsubishi up. Sira ulo. Yeah, service pa rin sa flip top. Mitsubishi yung tatak, pero puro diagonal lang yung takbo. Mitsubishi up. Matanda. Yeah, palyado yung makina, mabagal, parang takbo ng karera mong di mapatulin, ang galing. Matandang may Mitsubishi up, kaya sa flip top, hanggang ngayon, rookie ka pa rin. Pero tinatanggap pa rin yung sa pawn shop. Sa katunayan, kakatubos lang nilang mag-asawa nung nakaraan sa Sanlaan. At sa pambudget, naisingit din. Ang angas nilang magkaangkas paglabas ng tambunting ang puto. Parang king and queen. Chess, Kulang yung ayos, pyesa. Nasaan yung horse? Yung kasunod nawawala. Huwag mo nang hanapin yung kabayo, tangina mo kasi yung L makukuha mo mamaya. Okay. Bishop, obispo, napunta pa sa Okay, ayos yung reference niya, yung mga chess piece Bishop, Rook, King and Queen, Horse. Asan yung pawn? mamaya.
Bishop, obispo, napunta pa sa wedding yung iskema, dong. Nadamay, santong kabayo, sa bagay, sa pangit mong yan, alam mo yung bagay na di mo mararanasan, dong. Abay, galing ko mag-wordplay yan, no? Tangina mo, toothless. Maitim na bungal na kapag high sa droga, gumagawa ng pakpak na cardboard. Napanood nyo na ba yon? Bida siya ron eh. How to train your drug lord. Yeah. Bakit ba kasi Dodong Saipa? Kasi ano, taga-Pasay ka? Yung mga building sa inyo, mataas, malaki kasi taga-Pasay ka? Pag narinig yung lugar nyo, gusto mo yung mga tao sa inyo, tatakbo, papasyal na kasi pag sinabing Dodong Saipa, unang maiisip na mga tao, Mall of Asia. Tangina mo ah. Ang ina mo. Huling kalaban ko si C. Rhyme. Ngayon naman letter D. Na di mabisa ang talem. Komedyante na naman ang binigay para mapakita ang galing. Eh kaso anong silbi nitong letter D na taga Moa, boss, kung hanggang ngayon nasa seaside ka pa rin? Pero sige lang, ituloy mo lang yung mga linya mong panay. Linya ni ano yun ah. Hindi linya, pero eskema ni Mot yun, di ba? Eskema ni Mot yun sa ano, sa laban niya kay Batas. Yung balakid, batas, nasa B-side ka pa rin. Yun, diba? Tapos ngayon naman, kay Nego G, C-side. Nasa C-side ka pa rin. Ang galing! Eh kaso anong silbi nitong letter D na taga Moa, boss, kung hanggang ngayon nasa seaside ka pa rin? Pero sige lang, ituloy mo lang yung mga linya mong panay. LT, pambabastos, let's see, test me, testigo mga boss, may MCing malalaknos, Dodong! Tangina, ako mang yung ending sa Diyan Ka Post. Baka nakakalimutan mo na yung Dodong sa NG nagtatapos. Nice, ganda yun. Naganda ako sa'yo, naganda ka sa akin. Puntuhan o comic vibe. Pues hindi ako manlalambot sa kargada mo, dong. Nuknuka ng corning style, 28 years old, na pinaghandaan ng 45 anyos. Hukluba na bonjing type, hindi naman pala sa lahat ng 28 pa lang si Negs. Magkaedad pala kami. Magkaedad pala kami ni Negs. sa kargada mo, dong. Nuknuka ng corning style, 28 years old, na pinaghandaan ng 45 anyos. Hukluba na bonjing type, hindi naman pala sa lahat ng pagkakataon nakakatakot ang matutukan ng 45. Kapag wala nga tong battle at manonood lang, pinagdududahan pa ng mga flip-top stop eh. Pinag-e-entrance si Buitre. Pinagsisigawan niyang MC ako dito, dapat pre-entrance ako. Siyempre, yung mga bantay sa gate, hindi masisi. At doon ko napatunayan na kapag gantong 45, dapat di ka libre. Yo! Diba? Kung si Rapia... Diba? Sabi ko sa inyo eh, si Nego G lang kayang gumawa ng ganong wordplay na effective pa rin. Diba? Sa tingin nyo, kung iba nag-spit nun, maging effective pa yon? I don't know 45, dapat di ka libre. Galing eh, no? Yo! Kaya kung si Rapian pinadala ng baras, mag-isip ka na din ng tagline, pambida. Para sa last rhyme, walang problema. Sabihin mo nga ako si Dodong, pinadala ng Sabina. Magpaliwanag ka na. Okay, ito mas effective si Nego G dito. Mas kumokonekta, mas nagustuhan ko yung timpla netong round 2 niya. Para sa akin, mas malakas to. Mas malakas na round 2 compare sa round 1. Gaya nga na sabi ko sa inyo kanina, feeling ko nagpapainit pa lang si Nego dun sa unang ikot. Tapos ngayon, dito sa round 2, dikdikan. Diba? Halo. Patawa, comedy, wordplay. Syempre, yung wordplay nandoon. Pero, hindi siya masyadong nag-focus doon, no? Unlike doon sa round 1 na parang kada 4 merong may wordplay. Dito, salitan, mga punto, comedy, tawag dito, may mga still wordplay, di ba? Pero mas balance itong round 2. Yun lang yung masasabi ko. Hindi nakakasawa pakinggan yung round 2 ni Negs compared dun sa round 1 na punong-puno ng wordplay na at some point parang ineffective na, pero sinasalo talaga ng presence niya, ng delivery niya. Sa round 2, balance. Mas gusto ko tong round 2. Mas tumatama, mas direkta, basta nag-evolve lahat ng 2 step, 1 step, or 3 steps pa nga eh. So, ayun. Kailangan pantayan ni Saipa to.
So, game, pakinggan natin. Ang banat, pakinggan natin. Ang Dodong sa NG nagtatapos. Yan ang sabi mo. Sa NG siya nagtatapos, ha? Anong paki ko? Game, round to game? Nag-finalist ka ng Motus at nasaksihan nyo ni Arik. Ipapaalala ko lang sa'yo to, ang kalaban mo ngayon, isa din mukhang adik. Wala ka bang napapansin? O di mo na pag nilay-nilay, tinatalo ka na ng mga mukhang adik, tol. 30 at sirime. Pero kaya raw siya nag-flip top para makapag-artista. Ulol! Parehas lang tayo ng pake nila karisma kundi magtinda. Pero in fairness ha, yung longganisa mo, iba pagkakadali. Medyo makapal siya. Makapal yung tali. Pero sa hindi nakakaalam, kaibigan ko talaga to dati. Basta isang araw na lang, bigla-bigla niya na akong tinanggi. Di ba barako ka? Bakit ka nagtampo? Di lang kita napagkape. Pinagbantaan niya ako, sabi niya sa akin, tang ina mo dong, di rin kita pagkakapihin, mamamatayan din kami. Gago ang puto. Gago. Si Raulo. Magaling ka ba sa dakdakan na parang six-footer? Huwag ka nga dyan, magkasing itim na kayo ni Schroeder. Nakakita ka na ba ng babaeng taga-Senegal? Schroeder. Ganto, kulay ng tinggel. Boss-boss mo pagpupulbo mo nagmumukha kang crinkles. Kaya bakit ito, boss? Sobrang mismatch. Hindi ka malakas, magkasing itim na kayo ni Manda Saito at Blizzard. Pero nag-wordplay yan. Yung tugma niya talagang pares. Ang napapansin ko lang sa ito, kulang ka sa brightness. Kasi ang itim mo, di na kaya na. Kulang ka sa brightness. Parang narinig ko na yung kay Sinyo. Diba? Feeling ko narinig ko na yung kay Sinyo. Pulbo o lotion. Magic na kailangan yan, hindi na Ubraan Johnson. Yoy. So, anong tawag kapag nakita nyo sa Pure Gold si Nego G? Negro Grocery. Okay. So, anong sasabihin mo? Parang binangga ko ang tangke sa motor na kolong-kolong. Ako yung di nalalaos, literal na panahon pa ng kopong-kopong. Nagulat ka ba sa mga linya kong lumitaw? Alam kong para ka ng si Morissette Amon kasi gusto mo nang bumitaw. Kaya, sige, kung may taglay kang galing, sige, ilabas pasabog. Dahil pupulutin sa... Asa na ba ako? Sige, kung may taglay kang galing, sige, ilabas pasabog. Dahil pupulutin sa pansitan kung marami kang palapalabok. Kung may dating ka man, tingin mo hanggang sa naabot. Dahil may paglalagyan ka sa akin kapag kumapal ang aking batok. High blood bars, bitch. Yo! Okay. Ito. Round 2 bibigay ko kay Nego G. Bigyan natin ng 9-8 na score in favor of Nego G. Consistent yung approach ni Saipa. 1 and 2 parehas yun. Unlike kay Nego G, nakitaan ko ng pag-angat ng performance level, ng energy, ng presence, tsaka mas tumatama si Nego G dito compared dun sa round 1 niya na para sa akin monotonous. 'Di ba? Sa round 2 ni Negs, paangat. Walang dead air doon. Lahat ng mga binitawan niya tumatama kay Saipa. Then sa round 2 naman ni Saipa, feeling ko 1 and 2 the same. So hindi ko parang siya. Parang yung round 2 ni Nego G na monotonous lang. So ayun, kung ano yung flavor ng round 1 ni Saipa, yun din yung pinakita niya dito sa round 2. Unlike kay Nego G na iba yung flavor ng round 1, iba yung flavor ng round 2. Kaya mas kinagat ko tong round 2 ni Nego G. So ayun, round 2 tinabla ko since sabi ko nga feeling ko nagpapainit pa silang dalawa. Pero pagdating ng round 2, nakita ko na yung gap, nakita ko na yung difference. Mas lumakas yung sulat, yung context ng round 2 ni Nego G. Unlike kay Saipa na consistent lang. So ayun, 8-8 sa round 1, 9-8 sa round 2. That's 70-16 in favor of Nego G. Round 3, pakinggan natin. Yo! Bago Yeah. yung huling ikot, gusto ko lang sanang sabihin isa to sa mga idolo ko dati. Kaso kailangan ko nang ipakalat yung baho mo dong para yung titulo mabawi. Ito na yung pasabog na round. Nail in the coffin, mas agresibo na atake. Ang kaso, hindi ito yung tipong icing on the cake dong, ito yung piccolo sa tae. Pasig laban! Rap Battle League sa Taiwan, sino pamilyar doon mga aport?
Meron siya sanang battle doon this year, kaso tinanggal siya sa lineup dahil sa isyung nakakatakot. Sino ba naman kasing ulol ang tatanggap ng 20 mil na down payment kung alam mo sa sarili mong wala kang passport? Gago! May nalalaman ka pa mo sila ka pa? Tang-ina ka, in-staffa mo yung mga staff ha? Real talk, pinost siya nung pinakamam nila sa Facebook. At yung pera, pinang-addict mo daw. Hanggang sa dumami na yung mga gumagatong sa mga komento at tila sabik yung crowd. At ang malupit pa doon, up na ng up yung mga comments, di mo pa din daw binabalik yung down. Tang-ina, wala kang passport, tatanggap ka ng battle abroad? Ano ka, genius? Gagawa ka ng katarantaduan dito sa Pinas, tas lilipad ka palayo? Ano ka, si Peter Pan? Pero kung sakaling matuloy ka pa Taiwan, Ano yun? Pibus ba yun? Pibus? balik yung down. Tang-ina, wala kang passport, tatanggap ka ng battle abroad? Ano ka, genius? Gagawa ka ng katarantaduan dito sa Pinas, tas lilipad ka palayo? Ano ka, si Peter Pan? Pibus no? Pibus Pero yun kung sakaling matuloy ka pa Taiwan, sana masakyan mong eroplano yung walang babaan. Kasi may plano akong mas better dyan. Oo, tamang Peter Pan na sana yung eroplano mo. I hope it never lands, gago! Press Captain, hook kaliwat kanan, palilipa rin tong feather type. Mananatili sa up tong di makapagbalik ng down, patitikimin ng left and right. Oh, Dodong, Saipa, Nintendo DS, up, down, left, right, Galing, controller. Tangina mo, wordplay! Tinalo at ikakahon? Hindi ko alam ba't natulugan yun. Pero nagustuhan ko yun Nagustuhan ko yung up, down, left, right, DS, double screen. Ganda nun. DS, double screen yun. Sa kasabayan niya ng correct me if I'm wrong, pero I think kasabayan niya ng Game Boy, ng PSP. Diba? So, nagustuhan ko yun. Nagustuhan ko yung wordplay na yun. Ulitin natin. I hope it never lands, gago! Press Captain, hook kaliwat Captain, kanan, hook, palilipa kaliwat rin tong kanan. feather type. Mananatili sa up tong di makapagbalik ng down, patitikimin ng left and right. Oh, ganda Dodong, nun. Saipa, Nintendo DS, up, down, left, right. Nintendo DS. Diba? Nintendo DS, Nintendo Switch. Yung mga panlaro before, no? Yung mga nilalaro ng mga kabataan dati. Ngayon kasi, I don't know kung meron pa. Alam ko ang meron na lang Nintendo Switch or di ko alam kung may DS pa double screen. Pero nakapaglaro ako noon dati. Pero hindi sa akin, syempre. Wala kaming pera pambili noon. Okay, so ayun. Gustuhan ko yung reference ni Nego G dito. Controller, tangina mo, wordplay! Diba? Tinalo. Hindi ko alam but hindi ba natulugan no? Natulugan siya. So I don't know kung nagets ba nila yon or hindi nila nasilip yung reference na ginamit ni Nego. Yun lang naman yun DS, up, down, left, right, controller, tangina mo, wordplay! Tinalo at ikakahon, balilieg, nyang, weak MC, kalalagyan ni DS, Xbox 360. At wala akong paki sa Nice PSP, yun, no? tangina mo. 1 year pa lang nag-ooperate, sarado na agad. Puro pakaso yung amo niyong pinagdidiinan. Yung magpasok ng bungal sa pangil, dun pa lang, wala nang paninindigan. Mas malupit pa din ang pagtanggap dito. Walang tatalo sa flip top. Alam nyo ba kung ano TF niya doon? Beer stub. Tangina, buti di ka napipikon, aba. Ano yun, after battle, ang lupit ng performance mo, dong congrats, inom ka pa. Pero ngayon na yung araw ng downfall ni Yakisman. Promise yan, kasi labis na yung hapis ng mga babaeng artist dyan. Dapat ihagis yan papuntang Pakistan. Pakikuryente na din to. Pakistan, pag gusto mong halikan si Pakistan. Nathan, sabihin mo, Pakistan, I love you, Motus. Bagamat ako yung dahilan kung ba't pinagbibintangan tayong iisa yung ating tone. Malamang magpapaulan talaga ako ng wordplay Mongoloid kontra DS. Down syndrome, madali ka lang itumba. Traffic cone, bagamat mga jokes mo'y green. Laging go, walang palindrome, target ko ay maging known. Kahit nilalait yung target ko, lock and load, matic tol, tangin ang daming troll. Pero pangatlong zoning ko na to, at unang beses mo pa lang, hindi ka ba na-inform na kaya ka nilagay dito para sabihin kong welcome to my fucking zone? Tangina mo, 3-0 sa zoning, sa mukha mo. Strongest round, man. Hindi ko alam paano natalo si Nego G dito, guys. Alam ko talo siya dito pero tangina, strongest round yung round 3.
Unang-una, nagustuhan ko yung controller references. DS, Nintendo, 'di ba? Up, down, left, right. Nagustuhan ko 'yun. Dun pa lang sabi ko, ay putya, panalo na si Nego dito. Tapos nagsunod-sunod pa, 'di ba? Ang dami niya pang nasingit na mga references na connected kay Saipa, na nalaro niya ng maayos, na deliver niya ng maayos, 'di ba? So yung PSP, pangil sa pangil, ano pa? Marami. So kung siksik yung round 3 ni Nego G, and sa tingin ko ito yung pinakamalakas na round niya. So I don't know kung paano natalo si Nego G. Sa pagkakaalam ko kasi talo si Nego G dito. So, pero kung mali ako, edi go, 'di ba? Pero ayun, pakinggan natin si Saipa, pero ang masasabi ko lang sa round 3 ni Nego G, ito yung strongest round ng battle na to. Sa 3 rounds ni Nego G, ito yung pinakamalakas. Saipa, pakinggan natin. Inalis daw ko sa lineup sa Taiwan. Yung galit niya nagimutok. Galit na galit hindi ka kasi inalok. Ha? Ano? Sabi mo, in-stop ako yung mga stop? Binayaran niya ako ngayon 5K para lang i-shoutout. Ano? Game? Wala nang mute to, wala nang mute. Round 3 game. Sa mga di nakakaalam, nagtitinda rin sila ng manok. Totoo, promise. Real talk. Nagtitinda rin sila ng manok. May pakpak, may liig, pitso, at talagang patok. Di ba? Sabi niya sa akin, Dong, juicy. At ang best part, napakalutong. Puta, malaman ko yung breast part, may utong. Tanginang manok nyo, dumidede, Sisi. Nagtitinda rin ako ng pastil. Linya ko rin ng manok. Pero kada linyang bibitawan ko talagang nananapok. Kaya tong barok sa akin alanganin. Tong manok ng Valenzuela, gaya ng tinda ko, drug to sa akin. At sabi ba nung batas na di niya pa ako kilala? Nangangahulugan lang yun na di ako kilala ng batas, kaya dapat kang mangamba. Kaya ngayon, nasa iyo panig ng batas, huwag ka nang mag-alala. Kahit paano sa mapagmaltrato, may laban-labang ka na. Kasi, nung nalaman kong ito kalabang ko, talagang bad trip na ko. Busik ka nga kasi ron. Dito ako si ngayon Dito na ako. Kasi nung ikaw, nalaman ko ikaw kalabang ko, talagang Gago pinauso. Kanina ko pa rin napapansin nandyan na sila bang ka na. Kasi, nung nalaman kong ito kalabang ko, talagang bad trip na ko. Busik ka nga kasi ron. Kasi nung ikaw, nalaman ko ito kalabang ko, talagang bad trip na ko. Mas mataas pa yung acid ko kaysa expectations ko sa'yo. Kasi sino ba si Nego? Yung nagbe-wordplay ng bituing walang dingding. Parang may diferensya. Ngayon, sino ba ang tunay na baliw? Kule Desma. Kasi may sapak ka na. Di mo ba ramdam ha? Matalino ka ba talaga o baliw ka lang? Kiko Barsaga. Kasi yung utak mo para ng binomba. Kapag pinatay kita rito, walang mag-witness, ultimo Jehovah. Gago. Saraulo. Wordplay. Nahawa na. Ay, walang mag-witness. Tandaan mo, edad lang pagitan natin, kaya huwag kang magtaka. Madali lang magpabilib kaysa magpatawa. Tandaan mo na sa kalagitnaan ako ng edad pero mga banat ko di pa na corny. Tandaan nyo kasabihan na life begins at 40. Kaya sige, magdiwang ka na ang tagumpay madali mong makukuha. Nang sa taas na tingin mo sarili mo, ikaw na mismo malulula. Napanatag sa prediction ng mga nanghuhula, mga bukok ng mga nunula, ako'y namumuksa. Kahit gano'n pa kayo karami, patrabaho niyari dito makukuba. Ano? Sige, magmultihan tayo in everything. Magmultihan tayo in everything. Yung pag-asa mong manalo, parang naniwala kang may store na 7 Evelyn. Di ba wala? O magpakitang gilas ka na, magmulti ka na, dahil sigurado ang tagumpay ko rito at walang munti ka na. Kaya sa mga nagbumulti, tandaan nyo si Dodong Di Ilag. Kahit pa sa mga tulad nitong malaking libag, ilabas mo sa ahon, boss, si Daman Wilab, nang makita nyo kung paano madurog basag sinab. Time.
Zoning 20. Nego G ako dito, 2 and 3. Round 1 tabla, 2 and 3, Nego G, bibigay ko yun. Strongest round ni Nego G yung round 3 para sa akin. Siksik yun, nagustuhan ko yung mga references na ginamit niya. Si Saipa, all 3 rounds consistent. Hindi naman siya bumaba, hindi naman bumaba yung performance level ni Saipa. Pero, monotonous kasi, kung ano yung pinakita ni Saipa sa round 1, yun din yung pinakita niya sa round 2, yun din yung pinakita niya sa round 3. So, hindi bumaba, hindi tumaas. Ano lang, monotonous, consistent lang. Si Nego G naman, monotonous yung round 1 niya, pero makikita mo sa performance niya all 3 rounds na paangat. Monotonous yung round 1, pagdating sa round 2, doon na nagumpisa kumonekta. Pagdating sa round 3, ayun yung pinakamalakas na round. So, para sa akin, nakuha ni Nego G to sa rounds 2 and 3. So, tignan natin for formality. Ang tunay na panalo talaga dito. Hindi ko alam sa pagkakalam ko, panalo si Saipa. Pero, tignan natin. Baka mali ako. So, yun. Para sa akin, Nego G to. Ayun. Yun lang naman yung masasabi ko sa round 3 ni Saipa. Ano lang same lang talaga yung sulat niya, yung context niya. 1, 2, and 3 pare-parehas. Unlike kay Nego G, makikita mo yung palakas na mga banat, na mga references, mga wordplay, di ba? So, yun lang. Round 1 tabla, 2 and 3 Nego G. So, that's at 888, 24 para kay Saipa. Kay Nego G naman is I think that's 27 to 24 Nego G. 20. Dodong Saipa vs. Nego G. Mag-iayos mo. Ang boto ng hurado, 4-1. Uy, 4-1. 4-1. Mag-iayos tayo lahat para kay Dodong Saipa. Tungin na 4-1. Judges tayo, guys. Sabi ko sa inyo, panalo si Saipa dito Christine Correntino. Shoutout kay Direk Berzikel, kay Good Kid, kuya niyang si Shakur ng God Knows Mineral. Maraming salamat. Flip top. Bawi tayo. Nego G versus Dodong Saipa. Sobrang Pakinggan natin kung paano nila ginudge yung battle na to. entertaining nung laban na yon. Pero aminin ko, mas na-entertain ako sa mga jokes ni Dodong Saipa. Pero ako yung nag-iisang bumoto kay Nego G. Kasi para sa akin, mas... Diba? Si Tipsy pa Tipsy pa ang bumoto kay Negs. Pares kami. Next din ako dito. versatile yung style niya. Kaya niyang sumabay sa Yeah, jokes ni totoo. Dodong. Tapos, hindi lang jokes yung baon niya. Mas trip yung mga wordplay niya. Ang dami niyang wordplay na nagustuhan ko. Kaya, yun, overall, kahit na pareha silang entertaining at nakakatawa si Dodong, binoto ko si Nego G. Isa ako sa bumoto ay Dodong Saipa. Para sa akin nakuha niya round 1. Tapos, kasi maganda yung rebuttal niya doon. Kaya yung panimulang vibe nung pagpasok ng round niya, solid. Tapos, round 2 bibigay ko yung Nego G. Tapos round 3, Dodong Saipa. Kaya Dodong. Yun, Nego G, Dodong Saipa. Round 1, medyo halos pantay lang. Kasi pantay lang. Parang si Nego, yung mga thoughts niya, versus sa skill niya, parang first half ng mga rounds niya, first half, second half yung ginagawa niya sa mga rounds niya. Tapos si Dodong, parang ganun din. So nauna lang yung mga katawan ni Dodong, tapos bigla siyang raratrat mo. So parang 1 and 2, ganun yung setup nila. Sa 3, para sa akin, mas on point yung sinasabi ni Nego G, naramdaman mo talaga yung parang personal sa kanya yung round 3 niya. Pero yung kulit ni Dongdong kasi parang mas nangibabaw, kaya yun, Dodong. Yun, boto ko Dodong Saipa. Actually, all Saipa 3 din. rounds mahirap siyang timbangin para sa akin. No? Mas trip ko yung technicalities nung multis ni Nego. Tsaka round 1 siguro binigay ko kay Dodong ng Gahibla. Nego naman sa round 2. Nung binanat ni Nego G yung round 3 niya, yung conviction, yung mas creative na mga jokes niya. Plus yung multis pa, akala ko sa kanya na yun. Pero parang natapatan siya ni Dodong sa gaano ka
compressed or compact yung rounds ni Dodong. So, yun yung edge para sa akin. So, Dodong Saipa. Ayun, Nego G versus Dodong Saipa. Binoto ko per round. Round 1 binigay ko kay Nego G yun kasi kahit pa paano yung wordplay niya na ina-apply sa mga battle, na-apply niya na mas maganda dito ngayon unlike dun sa battle niya before. Then yung round 2 binigay ko yun kay Dodong Saipa kasi sobrang ang ganda ng connection niya sa crowd. Mas entertainment wise kay Dodong Saipa talaga yun. Then yung round 3 akala ko para na kay Nego G yun. Pero nung bumanat na si Dodong Saipa talagang nagagawa niya rin kasi yung mga wordplay na ginagawa ni Nego G pero okay. ginagawa niya mas nagiging effective, mas nakakakonekta sa crowd. So ang binoto ko round 1 Nego G, 2 and 3 para kay Dodong Saipa. Okay, preference na lang talaga, no, ang naging ang nangyari sa ano na to, sa battle na to. Siguro sa live iba talaga yung dating, pero sa tingin ko 2 and 3 nakuha ni Nego G to. So, ayun. Ano pa ba? Wala na akong masasabi dito eh. So, ayun. Shoutout, congrats kay Saipa at kay Nego G, bawi. Pero, ayun. Ano pa ba? Wala na akong sasabihin pa eh. So, ayun. Kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.